Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang walang halaga ang pangunahing prinsipyo, maliban kung sumasalamin ito sa prinsipyo ng Diyos. Ang unang pagbasa hango sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Deuteronomio, ika-6 na kabanata mula unang talata hanggang 15 talata. Ito nga ang mga utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na itinuro sa inyo upang inyong magawa sa lupain na inyong paroroonan upang ariin. Na ikaw ay matakot ng lubos sa Panginoon mong Diyos, na ingatan mo ang lahat ng kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking ipinag-uutos sa iyo, ikaw at ang iyong anak at ang anak ng iyong anak sa lahat ng mga araw ng inyong buhay, at upang ang inyong mga araw ay humaba. Dinggin mo nga, O Israel, at pagmasdan para gawin ito, na ikabubuti mo at na kayo'y lumago ng ubod ng lakas, gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoong Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay mapa sa iyong puso. At iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sabihin ang tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong imarka na pinakatanda sa iyong kamay, at maging mga tanda sa pagitan ng iyong mga mata, at iyong isulat sa mga haligi ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. At mangyari na kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang bigyan ka ng mga malalaki at magagandang bayan na hindi mo itinayo, at mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinunan, at mga balon na hinukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at puno ng olibo na hindi mo itinanim, kapag ikaw ay kumain at mabusog. Kung gayoy mag-ingat ka na baka malimutan mo ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at sumumpa ka sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga tao na nasa palibot ninyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang mapanibughuing Diyos sa gitna mo. Baka ang galit ng Panginoon ninyong Diyos ay mag-alab laban sa inyo, at kayo ay malipol sa balat ng lupa. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Marcos, 11 kabanata mula unang talata hanggang 18 talata. At nang sila'y malapit na sa Jerusalem, sa Betpahe at Betanya, sa bundok ng mga Olibo, ay sinugo niya ang 2 sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi,
Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagpasok ninyo doon ay masusumpungan ninyo ang isang batang asno na nakatali, na hindi pa nasakyan ng sinuman. Kalagan ninyo siya at dalhin ninyo siya. At kung ang sinuman ay magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo na kailangan siya ng Panginoon, at pagdakay ipapadala niya siya rito. At sila'y yumaon at nasumpungan ng asno na nakatali sa pintuan sa labas sa dakong pinagsasalubong ng 200, at pinakawalan nila siya. At sinabi sa kanila ng ilan sa nangakatayo roon, ano ang ginagawa ninyo? At kinakalagan ninyo ang batang asno. At sinabi nila sa kanila ang gaya ng iniutos ni Jesus, at sila'y kanilang pinayaon. At dinala nila ang asno kay Jesus, at inilagay sa ibabaw niya ang kanilang mga damit, at siya ay umupo sa ibabaw niya. At marami ang naglatag ng kanilang mga damit sa daan, at ang iba ay pumutol ng mga sanga sa mga puno, at ikinalat ang mga ito sa daan. At silang nangauna, at ang mga sumusunod ay nagsisigawan na nangagsasabi, Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David, na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. At pumasok si Jesus sa Jerusalem at sa templo, at nang kanyang lingunin ang lahat ng mga bagay sa palibot-libot. At ngayoy sumapit na ang gabi, ay lumabas siya sa Betanya, nakasama ang 12. At nang kinabukasan, nang sila'y dumating mula sa Betanya, siya ay nagutom. At pagkakita sa isang puno ng igos sa malayo na may mga dahon, ay naparoon siya. Marahil ay may masumpungang anuman doon. At pagdating niya doon, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, walang taong kakain ng bunga mo magpakailanman. At narinig ito ng kanyang mga alagad. At dumating sila sa Jerusalem, at pumasok si Jesus sa templo, at nagpasimulang itaboy ang nagtitinda at bumibili sa templo, at ginulo ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi, at ang mga upuan ng nagbebenta ng mga kalapati. At hindi niya pinahintulutan na ang sinuman ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinasabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. At narinig ito ng mga eskriba at mga punong saserdote, at pinag-isipan nila kung paano nila siya malipol, sapagkat natakot sila sa kanya, sapagkat ang buong bayan ay nanggilala sa kanyang aral. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang aking personal na reflection na pinamagatan kong pangunahing prinsipyo. Ito ay may kaugnayan sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Deuteronomio na binasa ko sa araw na ito.
Isang masigasig at aktibong organisasyon ng simbahan ang naglagay ng mga salitang ito sa main entrance door at sa loob ng kanilang headquarters. Kawang-gawa, pagkakaisa, kapatiran, patriotismo. Habang pumapasok ang mga miyembro sa punong tanggapan at nakaupo sa loob ng headquarters, pinaaalala sa kanila ng mga salitang ito ang pangunahing prinsipyo ng samahan. Ang pagpapakita ng pangunahing prinsipyo ng organisasyon sa mga prominenteng lugar ay naging isang karaniwang kasanayan para sa mga negosyo at mga samahan upang maipakita ang kanilang mga pangunahing paniniwala. Sa isang kritikal na panahon nang ang bayan ng Diyos ay lumipat mula sa disyerto at gumagala patungo sa lupang pangako, inutusan sila ng Panginoon na tanggapin ang kanyang pangunahing prinsipyo at ipakita ang mga ito sa iba't ibang paraan. Basahin natin ang Deuteronomio, Kabanata 6, mga talata 7 hanggang 9. At iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sabihin ang tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nakahiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong imarka na pinakatanda sa iyong kamay, at maging mga tanda sa pagitan ng iyong mga mata, at iyong isulat sa mga haligi ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Paano nito babaguhin ang iyong buhay? Halimbawa, kung itinuturing mo ang 10 utos bilang mga pangunahing prinsipyo ng Diyos. Ang mga sumusunod ba ay naging mga prinsipyong gumagabay sa iyong pag-iisip at pagkilos? Una, ang mga katangian ng katapatan sa Diyos. Basahin natin ang Exodo, Kabanata 20, talata 3. Huwag sambahin ang anumang Diyos maliban sa akin. Ikalawa, katapatan sa pag-aasawa. Basahin natin ang Exodo, Kabanata 20, talata 14. Huwag kang mangalunya. At ikatlo, katapatan. Basahin natin ang Exodo, Kabanata 20, mga talata 15 at 16. Huwag magnakaw, huwag mag-akusa sa sinuman ng hindi totoo. Sa ating puso, tahanan at lugar ng trabaho, ilagay sa publiko ang mga pangunahing prinsipyo ng Diyos. Napakalinaw ng pangunahing prinsipyo ng Diyos. Dapat nating turuan at sanayin ng iba na sumunod sa kanyang mga kautusan. Yumuko at sambahin siya ng may kapitagan. Sa puntong ito ay tinatapos ko na po ang aking maikling reflection sharing na ito sa inyo. Sana'y naibigan at nakapulutan ninyo ng aral. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.